Hello po mga bossing. Ito po again si Rick, ang inyong Aussie Travel Buddy. Samahan niyo po ako habang tayo magta-travel papuntang Melbourne. So ito na po ang third part ng ating video. Yung first part po ay yung travel natin from Philippines to Singapore. Yung second part po ay yung sa Singapore mismo, at yung third part na po ito going to Melbourne. So kaunting paalala lang po sa mga bagong papunta dito sa Australia. Lalo na po sa mga turista, make sure po na i-fill up natin maigi at maayos ang immigration form dahil napaka-stricto po nila dito sa Australia pagdating sa mga dinadala nating gamit. Ito po ang harap ng incoming passenger card kung saan kailangan po nating i-detail ang nakasaad sa ating passport. Kailangan din po nating i-declare kung ano ang mga dala natin mga goods, like kung meron po kayong gamot or pagkain. Napaka-strict po nila dito regarding sa food, in particular mga pork and meat products. So declare lang po natin para hindi po tayo ma-fine. Sa case ko po, nagdala po tayo ng mga seafood or isda, dried fish. Okay lang naman po yon basta naka-wrap sila ng maayos. Ito naman po ang sa kabila ng form kung saan ilalagay lang po natin ang details ng ating contact information at kung ano po yung nature ng ating punta dito sa Australia. At paalala lang po, bawal pong mag-record at mag-video sa immigration. So kahit sa ang airport po ay bawal po yun. So at this point po, skip na po natin ang video regarding sa immigration. Make sure na nandyan lang po yung mga documents at punta na po tayo sa baggage claim. Dito po may mga available na push carts na free. So kung meron po kayong dalang maraming gamit, kuha na lang po kayo ng mga push carts dito. After po natin makuha ang ating luggage, pupunta na po tayo sa customs at check lang po ng customs kung ano ang dineclare natin. Ayan na po, I officially welcome everyone to Melbourne. So wala pong train from Melbourne to CBD. So kailangan po natin mag-take ng Skybus. Pwede rin po tayong mag-park kung meron po tayong sakyan. Marami pong parking available sa mismong airport or sa paligid nito via mga independent companies. Kung Skybus naman po sasakyan natin, maaari naman po tayo mag-book online. So mas mura po siya if i-advance booking natin siya. So ito po tayo naglalakad palabas papunta sa waiting area ng Skybus. Sa mga bagong salta po pala dito sa Melbourne, I would suggest papalit po tayo ng Australian dollars. So maganda na po yung may handy cash tayo just in case kailangan natin magbayad sa mga shops or restaurants. Pero normally, tinatanggap naman po ang mga credit cards or debit cards. So kung hindi pa po kayo nakapag-book online, pwede naman po kayong bumili ng ticket dito sa counter nila. So unfortunately, hindi na po natin nabutan yung bus na nakahintay kanina. Pero don't worry, in 5 to 10 minutes may mga dumadaan po at dumarating na bagong Skybus papuntang city. At ito, nakasakay na po tayo ng Skybus. So yung pong luggage natin na malaki nasa baba, habang tayo po pumunta sa taas, bitbit ang ating carry-on. So meron naman po mga camera sa taas sa second floor para makita natin na ma-monitor ang luggage area sa baba. So isa po sa mga destinations ng Skybus ay ang Southern Cross Station. Ito po ay isa sa mga pinakamalaking train stations dito sa Melbourne area. Magmula po dito, pwede po tayo mag-train, mag-bus, or mag-tram papunta sa destinations natin. So tayo po in particular ay papunta po ng Ararat, which is rural Victoria. Nasa west side po siya ng Melbourne, around 2 hours or 2.5 hours po ang biyahe. So ito na nga po ang mismong Southern Cross Station kung saan tayo po ay magbabiyahe via train papunta ng Ararat. Initially, bibili po tayo ng ticket papunta ng rural Victoria. Nagkakahalaga po ito ng around $10 kung weekdays or nasa $7 po kung weekends.
Napakagandang gamitin na po ngayon ang train dito sa Victoria dahil nagmura na po ang presyo ng tickets. So dati po from Ararat to Melbourne, ang price po ay nasa $55, which is ngayon nga po nasa $7 to $10 na lang po siya. So medyo nagutom po tayo, so bibili muna tayo ng makain natin dito sa Hungry Jack's. Ito na po, nakabili na po tayo ng burger dito sa Hungry Jack's. At kung familiar po ang logo nitong Hungry Jack's sa inyo, ito po ang Burger King natin sa Philippines sa ibang bansa. So may nauna daw pong company na nakapag-patent ng Burger King dito sa Australia, kaya hindi po nagamit ng mismong Burger King yung logo at pangalan nila, kaya pinangalan na lang po nila ng Hungry Jack's. Paalala lang po, dito sa Australia, like sa ibang bansa, kanya-kanyang ligpit po ng mga basura at pinagkainan sa mga restaurant. At ito po ang view from the second floor dito sa Southern Cross Station. Doon po ang ating train. Tapos ito naman po paper ticket na nabili natin papunta ng Rural Victoria. So under po ito ng V-Line. So make sure to check lang po ang schedule nyo kung dadaan kayo dito or gagamit kayo ng train. Dahil iba po yung schedule ng weekends sa mga schedule sa weekdays. After po nun, diretso na po tayo sa platform kung saan nakalocate ang train natin. So makinig lang po tayo ng maigi sa mga announcements dito sa train station, no? Dahil like sa amin po sa case namin, yung first 3 carriages po ang dumidiretso sa Ararat. Yung remaining 3 carriages po ay papunta po ng ibang lugar. So make sure po na tama ang kasakyan yung carriage. At ito na nga po, nakasakay na tayo ng V-Line train papunta ng Ararat. So nandito pa rin po tayo sa Southern Cross Station. At ito na nga po, nag-start na ang ating train. So sabi ko nga po kanina, nasa 2 to 2.5 hours po ang biyahe natin papuntang Rural Victoria. So dadaan po yung train sa ilang mga critical or major hubs or cities na nasa labas po ng Melbourne. Okay, switch to director's view muna po tayo. At ito, nasa medyo rural area na po tayo. Makita natin na hindi na po gaano karami yung mga bahay-bahay at medyo may mga fields na. So yung linya po na sinakyan natin ay dadaan po sa mga ilang critical stations or major stations dito sa Victoria. So ilan na po dito ang Footscray, Sunshine, Ardeer, Deer Park, Caroline Springs, Rockbank, Cobblebank, Melton, Bacchus Marsh at Balan.
So dito po sa area na ito, makikita po ninyo na wala talagang ganong masyadong mga bahay-bahay. So halos mga fields na po to at mga grazing area po ng mga sheep at saka mga cows. Marami din pong mga taniman ng mga grains at crops dito sa Victoria. Dito po sa may Balan, Bacchus Marsh at Milton area, marami din pong mga taniman ng mga grapes. So, yung mga wines po dito ay sikat din sa area na to. Popular din po ang area na to for fruit picking, lalo na po kung in season na ang mga strawberries, apples, pears at cherries. Napakalawak nga po talaga ng Australia. Kaya unless sa CBD po kayo nakatira like sa Sydney or sa Melbourne, I would suggest na mag-aral po tayo mag-drive. At kahit nasa left po tayo nagda-drive dito sa Australia, napakadali po dito dahil napakaluwag ng daan at wala pong gaano mga sasakyan dito sa daanan. So for the meantime, I hope po na ma-enjoy nyo ang scenery dito sa Countryside Victoria. So at this stage po, malapit na po tayo sa Ballarat. Ito na po ang halfway mark papunta ng Ararat. So around 1 hour na lang po papunta sa ating destinasyon. Napakalawak na po talaga ng Australia. So far sa experience po natin, yung pinakamatagal po nating drive ay from Victoria to Queensland na umabot po ng halos 24 hours na driving. So minus lang po yung ilang minutes toilet break at lunch breaks. So ayan, paalis na po tayo ng Ballarat. So medyo malapit na po tayo. So for us po dito sa Australia, dahil napakalawak nga po ng Australia, ay ang 1 hour po ay treat na namin as malapit na. Nasa 95 kilometers na po pala ang Ballarat to Ararat. Ang Ballarat po pala isa sa mga biggest cities dito sa Victoria. So marami pong mga companies dito na nasa agriculture industry. So ito po, halos malapit na po tayo sa Ararat.
finally, nakarating na rin po tayo dito sa Ararat. So ang Ararat po ang last stop na po sa train dito sa V-Line. Although meron pa pong mga taong papunta ng Stall at Horsham na magte-take po ng bus. Ang tawag po pala sa bus dito sa Australia ay coach. Ang Ararat po ay isa po sa mga small towns dito sa Victoria na sumikat dahil noong panahon po ng Gold Rush, nung bago pa po ang Australia. So marami po mga settlers dito ang nagstay dito particularly para sa prospecting. So ngayon po may mga iba-ibang industries na ang nandito sa Ararat or sa mga regional areas. Kasama na din po dyan yung tourism at mostly sa mga napapadpad dito ay yung mga Australians na mahilig mag-camping at mahilig sa outdoors. So ito na po yung mga coach or bus na papunta ng Stall at Horsham. At ito naman po tayo papunta sa parking. Shoutout na lang po sa mga nagsundo sa atin, si Lambert, si The Boy at si Luisa na kasama po natin dito sa Australia. So dito na po magtatapos ang ating third video dito sa Australia. Don't forget to subscribe and like for more videos. Mag-post na rin po kayo sa comment section kung meron po kayong katanungan tungkol sa Australia. Sa mga susunod na araw po ay magpo-post po tayo ng content tungkol sa ating daily life dito sa Australia. Kasama na po natin pag-uusapan ang iba't ibang rason kung bakit napunta tayo dito sa Australia. Pati na po ang ginamit nating pathway at mga pathway ng mga kasama natin dito sa Australia. At ito na nga po, nakabalik na po tayo sa bahay. Salamat po sa view at like and subscribe po for more.